may panibagong impeachment complaint labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Mga miyembro ng Makabayan Bloc sa Kamara ang naghain ng naturang reklamo. Ang kanilang inihain ay may kaugnayan pa rin. Paulit-ulit. No? Sa confidential funds, ngunit matatandaang nilinaw na po ng Commission on Audit na malinis ang record ni Vice President Inday Sara kaugnay sa mga hinahawakan nitong mga pondo para sa kanyang opisina. Samantala, ayon sa defense team ni Vice President Inday Sara Duterte, sa pangunguna ni Attorney Michael Pua, handang-handa ang kanilang panig na tugunan ang reklamo para silang mga sirang plaka, mga kapartner. Ayun partner, kasi itong pangyayari na ito, iba na ngayon kaysa sa nakaraan. Kasi yung nakaraan, alam naman po ng lahat, una na nga, na ibinasura na ito ng Supreme Court at hindi pa sila nagtanda, nangulit pa talaga sila dahil makukulit itong mga ito, paulit-ulit, nag-file pa sila ng motion at inaffirm nga ito ulit ng Supreme Court. At ngayon, nag-hysterical naman itong ating napakagalang-galang, napakagaling na talaga naman super Supreme Court, super sa justice talaga itong si Senator Tito Soto. Grabe, as in questionin ba naman ng ganon? Pero hindi pa dyan nagtatapos. Dahil ito, mukhang masyadong atat na atat itong ating mga kaibayo, lalo na itong mga Makabayan Bloc, no? Hindi pa nga tapos yung sinasabing 1-year bar, no? Kasi ang pagkakaalam natin ay nasa February 6 pa. Ngunit kanina lang, napanood ko naman ang press ko nitong mga congressman kung bakit daw pinaaga nila. Hindi daw dahil basta lang sila atat. Kundi mga kapartner, ayon sa kanila, mag-uumpisa daw ito kung kailan itatalakayin na talaga. So, para bagang pinapakita lang nila ngayon dito na hawak pa rin nila. Ngunit, ang maganda lang dito mga kapartner kasi nakamasid na sa kanila ang Supreme Court at medyo iba na ngayon ang usapan noon kaysa sa ngayon, partner. Partner, at hindi sila atat Ano petsa ngayon? Dos pa lang. Dos pa lang. Kailan matatapos yung one roll ban? February 5. February 5. Paano ba ang procedure nito? Kailan ba nag-uumpisa itong one roll ban? Kung pagka ikaw ay nag-file o kung kailan, kung saan, kasi ang sabi nila, dapat matatapos tong one roll ban sa A5 pa, di ba? Pero nag-file sila. Ang tanong dito, nag-file sila ngayon. Kung technical na naman ito, ang katwiran nila, hindi pa naman tinatalakay. Ang pinag-uusapan dito, yung pagpapile. Pagpapile ng impeachment. Pero, idaan na ho natin dito. Tingnan ho natin kung sino po yung nasa likod nitong mga walang kasawa-sawa. Ika nga. Alam nyo, kung titingnan ho natin itong mga to, nandiyan si Franz Castro, yung mga Makabayan Bloc. Alam nyo, itong naratibong ginagawa nyo ito na gusto nyo, kapag kayo ay natalo rito, alam gagamitin ito, alam saan, partner? 2028. Preparation ito Alam nyo, kamukha ngayon, papakitaan ko kayo ng halimbawa. Iisa ang buga ng naratibo na ginagawa nila. Hindi ba yung Korte Suprema? Ang sabi nila, mali yung ginawa nyo. Titindig at tatayo kami. Pag titibayin namin to, sabay-sabay ngayong bumuga. Yung lahat ng mga si Soto, o sino pa? Trillanes, yung mga kaliwang grupo. Lahat sila nakatukod na ang pansin doon sa Korte Suprema. Dahil lang yan kay Inday Sara Duterte. Exactly. Okay, now, let's puntuhan na natin mga partner. Mga kababayan, etong mga to, kaya po nila gustong ma-impeach o tanggalin si BP Sara. Hindi na po nila kayang talunin ito sa 2028. Yun lang po ang totoo. Partner Buds. Mga kariyan, naniniwala tayo riyan na si BP Sara, wag lang ma-disqualify o matanggalan ng karapatan na tumakbo, sigurado na sa 2028 mga partner. No? Kaya nga, eto na lang yung chance nila. Kaya lang, pinatutunayan nito na tama talaga yung Supreme Court. Kasi ang inaangal nila, pinahirapan ng Supreme Court yung pagpapile ng mga impeachment sa mga impeachable official. Karapat dapat lang dahil katulad niyan, President at Vice President, kung madali lang matanggal sa pwesto, partner, bakit pa tayo naghahalal? Correct. 'Di ba? Tapos hinalal sila ng 30 million, si BP Sara 32 million. Tapos ang magpapasya lang yung 300 congressman Correct. at saka 24 na senador. Anong uri ng
dinidisregard ninyo. Ito po, dapat ma-impeach lang po kung karumal-dumal yung ginagawa, kung harap-harapan. Nagnanakaw ng harap-harapan, yung mga talagang hindi karapat-dapat yung gawain ng isang pangulo o pangalawang pangulo. Pero kung ito lang na hindi lang nakapagpaliwanag dahil na rin sa confidential nga, wala naman po silang binabanggit magkano yung ninakaw, magkano yung binulsa ni BP Sara, saan matatagpuan. Wala naman silang talagang binibintang hanggang ngayon. Correct. Ang nakakarating lang sa atin, dapat hindi tinatago dahil may anomalya kung hindi ka nagpapaliwanag. Alam niyo partner, kung pinaliwanag ni BP Sara, may kakasuhan din siya netong mga to. Correct. Dahil confidential, bakit mo nilalantad? Correct. Partner, no? May okay lang follow up ko din. Sige, partner. Duktong ko lang nung kay partner Buds, no? Itong pangyayari na ito, napag-alaman ko pala partner na pati pala itong kuwa, isa rin po pala sa impeachable officer. Oo. Kung talagang itong mga ito talagang naghahangad sila ng katotohanan, kuwa na kasi ang may karapatan talaga na patungkol po dito sa mga allowance na ito, patungkol po dito sa mga pagbusisi, kung magkano ba talaga ang mga budget sa lahat ng mga nasasakupan ng gobyerno. Now, bilang isang impeachable officer din, kung hindi pala sila kontento, kaya nga sila nila pinapa-impeach si BP Inday Sara dahil hindi pa papaliwanag, supposed to be, hindi nila ginagalang or nirerespeto itong kuwa. Kasi nga, sinasabi nila, i-impeach namin to si Inday dahil nagpapaliwanag tungkol dito sa 11 days lang ng ginastos, kung saan niya ito ginastos. Kayo naman kuwa dyan, pinabayaan nyo. Ano bang sagot ninyo? Sumagot lang ang kuwa, sabi niya, okay pa naman, under process pa yung iba dito . So ngayon, ang nangyayari, hindi pala kayo kontento kay BP Inday, bakit kontento kayo sa kuwa? Di dapat pati kuwa, i-filean din nyo rin ng impeachment kung talagang desidido kayo, makakuha ng sinasabi ninyong katotohanan. Partner. Tsaka mga kapartner kasi meron ng findings matagal na . Meron ng findings ang COA, sinabi na unmodified opinion. Correct. So dapat Correct. wala ka ng problema tayo dito. Actually, ang problema nga kasi pinapalaki ng mga kongresista yung issue na yan. Partner, tanong natin sa mga kababayan natin kasi nga linawin natin, ang linaw po kasi sinabi ng Korte Suprema na dapat makapagsampa kayo ng impeachment complaint uli labang kay Vice President Inday Sara Duterte ay February 6. Ang linaw dun ha. Na sinabi ni Inday Sara, tanong ko lang, hindi ba kaya magkakaroon na naman ng technicality itong mga nagsasampa ng impeachment labang kay Inday Sara dahil hindi na naman sila sumunod sa sinasabi ng Korte Suprema at mangiyak-ngiyak na naman sila pag hinusgahan at sasabihin na naman ng Supreme Court na unconstitutional yung impeachment complaint. Basta ako, pagkakaintindi ko, partner, basta sinabi ng ating konstitusyon, pwede lang kayong magsampa. Pag sinabi magsampa, magpapail. Correct. 'Di ba? Hindi sinabi ng konstitusyon na tatalakayin. Doon pa lang mag-uumpisa yung one rule ban. Ang pinag-uusapan dito ay nagsampa ka ng kaso laban sa isang ikalawang pangulo o impeachable offense. Ngayon, kung halimbawa kayo ay ma-technical ito, makikita mo naman yan, partner. Ewan ko sino mag-interpret nito Dapat manggugulo naman sila sa kalsada, palilitawin nila ganito. Hindi kaya dahil alam nilang wala namang laman at basura itong impeach na to, talagang sinadya nila ito at para pag-usapan at paingayin ito. At sabihin na technical na naman kami. Pwede. Talagang tingin ko nga sinasadya nila yung pagpapail ng wala sa hulog. Kasi kung ipapail nila ng may hulog yung nila. Walang, sabi na nga na COA, cleared na . Magkakahulugan. Hulugan. Pag wala sa hulog, i-disqualify sila dahil technicalities. Kita nyo na. Yung Korte Suprema talagang dapat na yan. Issue na naman. Anything na makakalayo dito po sa malaking pagnanakaw sa flood control, any issue, papatulan po nila yan na pag-usapan. Partner, pasingit lang ako konti. Ito kasing katabi ko po, partner, isang professor ito. Partner, tatagalogin ko, ay Englishin ko, tagalogin mo.
Pwede ba? Pwede naman. Okay to. Okay. Ayan. Pag Parang pork chop duo to. Pag sinabing, kasi may katigasan ng ulo tong mga to, partner, tong mga nagpapaili. Pag sinabi partner na confidential, pakibigay mo nga yung definition sa Tagalog. Confidential, hindi pwedeng malaman ng mga tao. Tama. Hindi pwede ipaalam. Oh. Correct. At yan ba ay nasa saligang batas o nasa konstitusyon natin, yung sinasabing confidential? Alam nyo, maluwag pa nga tayo rito eh. Kasi sa Amerika, pag may nakitang confidential na tatak, Oh. bawal mo man lang buksan. Correct. Yes. Dapat nakasil dyan. Dito nga sa atin, kasalanan na yun ha. May kaso yan. Kaya ang kinakaso nila kay Donald Trump, binuksan mo. Binuksan lang, partner, ha? Hindi ka nagdemanda. Oo. Binasa mo lang, binuksan mo. Kaso na Kaso na yun. yun. Sa makatweet partner, pag sinabi mo kasing confidential, sabi mo bawal. Bakit itong mga Hindi naman bawal. ano? Hindi- Bawal buksan. Kasi pag sinabi mong bawal ang confidential, talagang masisisi na natin. Hindi na si BP hindi bawal, hindi bawal. Ibig sabihin, bawal siyang Ilantad. ilantad. Correct. Yun. So kung bawal ilantad, bakit itong mga kabayang black gusto-gustong ilantad ito? Ano kaya ang rason? di ba, ang tinatanong nila, no, nakasalang si BP Sara dyan, Mhm. saan ba tong yung safe house na to? Hmm. Oo. Di ba? Mm. Tinatanong nila, ano address niyan? Oo. Pupuntahan nila. Titignan nila kung totoo daw. Samantalang alam naman natin, sino yung nagse-safe house. Mhm. Yan yung sila Mary Grace Piatos. Diyan sila nakatira, di ba? Ayun yung point dun eh. Kaya ugnay-ugnay yan at alam na ng kababayan natin yan. Partner, ito isa Kasi pa. Mary Grace Piatos ay alias. Mhm. Parang ini-interview lang ako, partner. Okay lang pa sa inyo. Hindi. Okay lang, pork chop duo. Hindi. Ano ko lang. Nakikinig kami. Hindi kasi ganito yan. Akala ko dahil humina na yung mga kaliwang grupo dahil sa alam mo kasi partner di ba yung mga ang tawag na partner yung mga binibigyan mo ng pabuya, tape, yung mga nagsasabi nasan ba yung mga NPA. Ayan yan, sila Mary Grace. Mga Yan. informante, ganyan. Yo, hindi ba yung mga ganyan kahit na pag nagbibigay na reward nakatakip yung mga pagbumukaya o Correct. pakita. Yung kumukuha nga ng panalo sa loto, nakatakip. Tapos bakit naman ang nanalo dyan? Sa mga tweet, gusto lang malaman bakit Mm. dinadaan lang nila dun sa Oo. dun sa pera. Ala partner, ito po nagtanong tayo kay ChatGPT partner. Oo, Diba, yan. Nagtatanong tayo sa 1-year barrel. Correct. Ano ba talagang basihan yan? Ang sabi dito partner, ang 1-year barrel ay isang legal na patakaran na nagsasabing hindi maaaring questionin o iapila ang isang desisyon, action o appointment ng gobyerno pagkatapos lumipas ang isang taon mula nang ito ay ginawa o ipapatupad. Tingnan partner, ito yung halimbawa partner. Kung may ina-appoint na government official nung Enero 1, ito halimbawa lang 2024, at may gustong questionin ang appointment na iyon, dapat gawin ito bago hanggang Enero 1, 2025. Pagkatapos nito, maaari nang i-dismiss ang kaso dahil sa 1-year barrel. Mm. So pag dinismiss na yung kaso, pwede ba i-file ulit? Pwede naman. Pwede tapos naman, na eh. i-refile mo, tapos I-refile. na 1-year barrel. Parang ganito nga sa Yung impeachment. kasi di ba Ang pagkakaiba kasi nito ngayon, nung pinail nila yung kay BP Sara, hindi pa natin alam kung gaano kalaki yung ninanakaw nila sa Gobyerno. Kaban ng bayan. Hindi, yung flood control. Oo. Mm. Eto, pagkakaiba kasi, yung urgency. May urgency ba na unahin mo yan? Parang kino-question kasi natin rito, anong uri yung mga namumuno na to kung uunahin nila yung 125 kaysa sa trillion. 1.2, 1.5 trillion. Tapos eto, yung 125, hindi naman nila maakusahan na ninakaw. Correct. Samantalang yung 1 trillion, kitang-kita po natin na ninakaw marami dyan dahil ghost project nga. Exactly. Mga defective pa yung iba. Iba pa yun. Ibig sabihin, sa ghost project, ninakaw talaga yan kasi walang proyekto eh. Correct. Tama. Mm. At napatunayan na merong magnanakaw. Ang tanong ko sa mga nagpa-file na to, bakit hindi nyo, yung mga magnanakaw na to, hindi nyo unahing usigin? Mhm. Siyempre, obvious. Kung uusigin nila, sila yun eh. Mga congressman yun eh.
Tama ka dyan, partner. Isa partner BMR. Yung tungkol dito nga sa 1-year roll bar, yun nga, base kanina sa napanood ko sa kanilang press con, ang paliwanag nila dito, kasi daw hindi pa naman to tatalakayin. So para baga, ang ibig nila sabihin, okay lang na mag-file muna sila ngayon, hindi pa naman ito papansinin, hindi pa ito pasok sa record, hindi pa ito pasok doon sa 1-year roll bar. Ngayon, pero bago yun, tandaan po natin, yung decision po ng Supreme Court noon ay sinasabi na magpa-file kayo before, pwede kayo mag-refile before February 5 or 6, something ganon. After. After February 5 or 6, ganon. So, para 6 sa isang, sa isang taon. Meron nga, partner, specific nga yung sinabi ng Supreme Court eh. After. Yes, partner. February 6 nga eh. February 6. Naglagay nga po ng Specific date. timeline, date, specific date ang Supreme Court na February 6, pwede na kayong magsampa ng impeachment. Correct. Yan ang maliwanag dyan. Ngayon, Tapos, hindi, partner tuloy ko lang. Pagkatapos, sila ngayon nag-file na ng ganito despite na alam nila na mayroon na po itong decision ng Supreme Court na una na nga noon, di ba? And then, hindi po ito basta binago ng Supreme Court, kundi inaffirm pa nga yung una nilang decision at same pa rin, unanimous decision. Bakit ba hindi ito nila maintindihan? Unang-una kasi itong mga congressman, May sarili kasi silang aklat. ang problema kasi dito sa mga congressman, akala nila itong time na ito ngayon, same pa rin nung 2025. Yung 19th Congress, magkaiba na ito Sa pangalan pa lang, 20th Congress na ngayon, 19th Congress, magkaiba na. So, iba na rin ang structure at iba-iba na rin ang mga nagkakampihan dyan. Mayroon dyan nagbaliktaran na, mayroon dyan nagbalingbingan na, at yung iba dyan, marami dyan, nakikiramdam lang kung saan sila sasakay. Dahil nga, towards to the 2028 election, mag-amino na tayo rito. Yun naman talaga ang purpose ninyo Alam ko sa totoo lang, diretsahang salita rito, wala na kayong, hindi nyo na iniisip kung ano ba ito yung bang mapapanagot ba talaga, magkakaroon ba talaga kayo ng proof, or mapapatunayan nyo ba talaga ito na magiging guilty si Vice President Inday Sara Duterte? No, wala na sa isip ninyo yan. Ang isip na lang ninyo, para magkaroon na lang ng masamang public image si Vice President Sara Duterte. Paninira na lang ito. Yun lang talaga ang lumalabas dito, mga kapartner, mga kababayan. Now, kung gusto ninyo, kung gusto niyo talaga ng malinis, bakit hindi niyo na lang muna antayin yung tamang wag na kayo magburara, di ba? Yan mga partner. partner, may napuna lang ako dito sa Kamatayan Black. Pasensya na. Kamatayan Black, baka may Ayun, mamatay. Makabayan Black. Pasensya lang ako sa kanila. Tawa ng tawa pa rin. Tawa, baka papaliw. Grabe ng tawa ng tawa. Grabe, siya. sobrang to. Narinig yung Kamatayan Black Kasi ganito, ang napuna ko lang sa kanila, yung bang ginagawa nila makakatulong sa paglago ng ating ekonomiya? Makakatulong ba sa ating bansa na magkakaroon ng magandang trabaho? Ang tanong, ano ba talaga trabaho ng mga to? Itong mga Makabayan Black. Kasi partner, nakikita natin dito, hindi naman nakakatulong Partner, nakakatulong yan. Ano nakakatulong lang? Nakakatulong sa kanila. Sa kanila. Tingnan mo magkano yung offer nakaraan? Ayun. Ayun. 150 million. Wow. Ayon ito kay Congressman Toby Chanco plus may for litter release. 'Di ba? Sinabi ni Congressman Chanco 'yan. Baka ngayon yung 150 million Baka dumoble. baka dodoble yan. Baka 300 million o 1 billion pa usapan. Wow. Kada yugto yan, may permahan. Kada yugto, kada perma pala merong alam nyo na kung magkano. Tsaka mag-i-increase yung dyan, partner, yung bayad yan. Kasi crucial na ngayon. Partner, kung ako tatanungin ninyo, kung ako tatanungin niyo, bubuwagin ko yung mga party list na to. Party list. Bakit, partner? Isipin mo, partner, ito, kamukha nitong Makabayan, lahat ng mga to. Ito, mga partner, panggulo lang nakikita natin di ba? Nagpabor ang Supreme Court. Sinong unang bumatikos bukod kay Soto? Etong Kamatayan Black. Tumira na naman sila. Tinira yung sumasakay sa issue. Ibig sabihin, patayin nyo na yung issue na yan. Mag-isip kayo ng isang progresibong pag-iisip para makatulong kayo
sa taong bayan. Kasi binoto kayo ng taong bayan para tulungan nyo yung taong bayan kung paano umasenso ang atin ng bansa. Hindi hindi sila nilagay dyan, partner, para guluhin. Kasi nakita ko, panggulo talaga eh. Oo. Kasi may sariling mundo nga. Tsaka partner, baka sasabihin ng mga loyalista, mga kaliwang grupo Dilawan na takot tayo sa isinampang impeachment labang kay Vice President Inday Sara kaya ganito tayo magkomento. Hindi, pinag-uusapan lang natin yung kanilang script at yung kanilang kalukuhan sa ating saligang batas at kanilang mga black propaganda labang kay Vice President Inday Sara. Matagal nang handa ang mga abogado ni Vice President Inday Sara Duterte. Kaya nga hindi na pag-usapan yung impeachment sa Senado dahil magagaling yung abogado na technical agad sila. Lalo pa ngayon, partner, matagal nang handa ang mga abogado ni Vice President Inday Sara Duterte. Correct ka dyan, Correct. partner. At congratulations nga dito kay kay Attorney Torion, no? Kasi sila partner, diba? Yung grupo nila, yung una kaagad dito, nag-question sa Supreme Court. Oo, nakita agad. Patungkol dito sa ginagawang pagsasalaula nitong mga kongresista sa ating pong konstitusyon, mga kapartner. Okay, Partner, pahabol lang. Aha. Ito na ang last resource ng kalaban. Pero pag hindi nyo pa napataob si BP Sara dito, pumunta na ho kayo sa bansang pagtataguan ninyo. Saan sila pupunta, partner, sa bansa? Ako tingin ko doon sa malaya sila sa Netherlands eh. Sa dahig, sa dahig. Pwede. Netherlands lang Sa yung mga dahig to. sila, partner. Hindi sa Netherlands, sa dahig mismo. Pasok mo. Oo. Sa dahig sila, partner. Nalito ako dun Yung dahik, Netherlands din yan. Akala ko bahig. Sige, mamaya, sa round 2, mayroon na yun. Mayroon akong kukunik sa dahig na yun. Oo. Sige. Partner, Badong, may dagdag ka pa? Okay na. Okay ka na? Galing na Sigurado ka? paliwanag. Ang galing Ang na galing nilang dalawa eh. Mahusay. Parang napansin ko si partner Bats, wala lang dito yung kanyang kumpare. Parang Medyo nananamlay. Ramadan na kasi, Ramadan na eh. Ramadan. Hindi kaya Gusto mo, maghanap tayo ng isang kumpare, kapalit sa kumpare mo. Meron na nga tumatawag na kumpare sa akin. Ayun naman pala eh.